Maraming dumarating na bagyo sa ating mga buhay, mga problemang maaaring sumubok sa ating pananampalataya o faith sa Diyos. Kagaya na lamang ng pandemyang ito na nagdulot sa atin ng takot at pangamba. Ito rin ang nag-alis sa mga bagay na nakaugalian na natin. Sa isang iglap, marami ang nawala ng trabaho at negosyo. Si Jesus ang kailangan natin sa gitna ng bagyo, sa gitna ng mga pagsubok, subalit kailangan nating magkaroon ng pananampalataya. Our faith in Jesus is an immovable anchor in times of crisis, in times of storm. Ano po ba ang faith o pananampalataya at ano ang kayang gawin nito? Ibabahagi ko po sa inyo ang pananampalataya kay Jesus na isang babaeng matagal nang may karamdaman. Matatagpuan po natin ito sa Book of Matthew, chapter 9, verses 20 to 22. And behold, a woman who had suffered from a discharge of blood for 12 years came up behind him and touched the fringe of his garment. For she said to herself, "If I only touch his garment, I will be made well." Jesus turned and seeing her, he said, "Take heart, daughter, your faith has made you well." And instantly, the woman was made well. Mababasa rin po natin sa Book of Mark chapter 5 verses 25 to 29 na ang babae pong ito na 12 years nang inaagasan ng dugo ay lumapit na rin sa maraming doktor upang magpasuri. Naubos na lahat ang kanyang ari-arian, ngunit hindi pa rin siya gumaling at lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Kung nangyari po ito sa taong walang pananampalataya, sigurado po akong nawalan na siya ng pag-asang gumaling. Nang marinig po ng babae ang balita sa pagdating ni Jesus, nakipagsiksikan siya at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makalapit sa kanya. Iniisip niyang mahipo lang niya ang damit ni Jesus ay gagaling na siya. Kahit nahirap siya dahil may iniindang sakit, lumapit siya sa Panginoong Jesus at hinipo ang kanyang damit. Agad na tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Dahil sa kanyang faith kay Jesus, siya ay gumaling. Now, what is faith? Faith is believing and trusting God. Ang babae po ay naniwala at nagtiwala kay Jesus. Makikita po natin na buong-buo ang kanyang pananampalataya na kaya siyang pagalingin ni Jesus at nangyari nga ang kanyang inaasahan. Sabi po sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tuwing may problema po tayong kinakaharap, ano po ang ating ginagawa? Lumalapit po ba tayo sa Panginoon o sa tao? Kung sa Panginoon po tayo nananalangin at humihiling, buong puso po ba tayong nagtitiwala sa Kanya? O may doubt sa ating puso? Faith is believing and trusting God. Sabi po sa Matthew chapter 21 verses 21 to 22, and Jesus answered them, "Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." Halimbawa, tayo po ay kinapos sa budget dahil nawalan tayo ng trabaho. Nanalangin ka sa Diyos na, "Lord, ako po ay humihingi na iyong pagpapala at sa iyo ko po pinagkakatiwala ang aming pangangailangan." Tapos po, pagkatapos natin manalangin, nag-aalala pa rin tayo at nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po siya makakakilos ng lubos upang masagot ang ating mga panalangin. Ang sabi po sa ating binasa, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Pangalawa po, faith is now. Alisin na po natin ngayon sa ating mga puso ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po siya mananahan sa pusong punong-puno ng regrets at pagdududa. Mababasa po natin sa Hebrews chapter 11 verse 6, "And without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." Ang ating pong pananampalataya ay kailangan ng makita sa atin ni Jesus ngayon. Faith po ang ating tugon sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Kapag ipinamuhay natin ang ating pananampalataya kay Jesus, at ito ang ating kinapitan at pinahawakan, kailan may hindi tayo makakayang ibuwal ng kahit na malalakas pang mga bagyo. Lumapit po tayo sa Panginoon na may pananampalataya at magtiwala sa Kanya.
Ano man po ang hilingin natin, maniwala tayo na natanggap na po natin iyon at ito nga ay ating matatanggap. Katulad po na naranasan ng babae nang sabihin niyang mahawakan lamang niya ang ladlaran ng damit ng Panginoong Hesus ay gagaling na siya. Hindi po siya nabigo, siya ay pinagaling ni Hesus. At sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, "So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ." Ang babae pong pinagaling ni Jesus ay nakarinig ng mga salita tungkol kay Jesus at sa maraming miracles na kanyang ginawa. Hindi man po niya personal na nasaksihan ang lahat ng ito, naniwala siya at sumampalataya kay Jesus base sa kanyang mga narinig. We need Jesus Christ to have this kind of faith. Tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan ang ating mga kasalanan at isuko po natin sa Kanya ating buong buhay. Ito po ang susi upang matanggap natin ang kaligtasang regalo ng Diyos. Hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi po natin tatanggapin si Jesus sa ating mga buhay. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Truly, our faith in Jesus is our strong anchor in times of storm. Mula sa Gabay ng Buhay at Hands for Christ International Christian Ministry, this is Youth for Christ. Like our page, we post new videos every Saturday at 7 p.m.